natin yung ating presentation. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Lesson 40. Ito po ay pinamagatang Sins of Modern Culture, Part 3. At yung ating pong tututukan ngayon ay Humanistic Scientism. So, medyo malalim yung termino at sa biyaya po ng Panginoon ay samahan niya tayo. So, ito po ay hango sa Christian Holiness po na libro ni Pastor Noel Espinosa. Sige po, patayin natin yung electric fan. Ayan. Okay po, wala pong anuman. So, kung sa mga hindi po nakakakilala, si Pastor Noel Espinosa po ay pastor ng Grace Baptist Church of Los Baños. So siya po ay naging pastor din ng CRBC, Cubao Reformed Baptist Church. At yung kanya pong material ang ating ginagamit bilang basis ng ating Sunday School. Ang pinaka-tema po nito ay Christian Holiness. At alam po natin yung holiness, sabi for which no one will see the Lord kung walang holiness. Yan po ay napaka-importante sa ating buhay, yung kabanalan. At alam natin, ang kabanalan natin ay una sa Panginoon, yung kanyang kabanalan, perpektong kabanalan, nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, ito ay ibinigay sa atin. Kaya pag tayo ay tinitingnan ng Diyos, nakikita niyang kabanalan ni Kristo. Ngunit, bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, habang tayo ay naririto sa mundo, kaya po tayo ay naririto pa dahil ang Diyos ay may plano sa atin upang ipakita sa ating buhay yung kabanalan na ginawa ng ating Panginoon at magbigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. So tayo po ay hinahamon na lumakad ng may kabanalan o yung tinatawag na sanctification. Yun po ay ating responsibilidad. Yun po ay kailangan nating gawin, no? Hindi po tayo mga parang robot na sususian ng Panginoon upang gawin iyon. Ngunit, bilang tayo ay mga Kristiyano at naligtas na, ibinigay ng Diyos ang lahat ng blessings, no? Upang tayo ay makalakad ng may kabanalan. So, yun po yung tema ng ating pinag-aaralan. At marami na po tayong napagdaanan. Ngayon po ay nasa lesson 40 na tayo, pero marami pa pong lessons ito. So I hope maantabayanan po natin, makumpleto natin. So ito po ang ating biblical na basihan sa pag-aaralan natin ngayon. Ito po ay matatagpuan sa mga awit, kabanatang 131, talatang 1. Sabi po dito sa English, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Basahin din po natin sa Tagalog yan. No po, ito pong sinasabi sa mga awit 131, babasahin natin sa Tagalog yung verse 1 o talatang 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang 131 pala, sorry po. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay muling manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Ama namin Diyos na banal, kami po ay muling nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ama, kami po ay humihingi ng tulong at habag sa inyo na ang pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang maintindihan po namin ang inyong mga salita at hindi lamang po namin ito maintindihan, kundi ito ay magkaroon po ng bunga sa aming mga buhay, Ama.
Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng malinaw na kaisipan, anuman pong mga balakid na meron sa amin, anuman pong kasalanan na meron sa amin, kami po ay inyong patawarin at nawa ay ihanda kami sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Nawa, Ama, sa amin pong gagawin, kayo ang siyang maitaas at mapupurihan at kami ay patuloy na magpakumbaba at sumunod sa inyo, Ama. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po, ang ating biblical na basihan, alam natin na ang salmong ito po ay sinulat ni David, no po, na sila nung mga panahon na iyon ay papunta sa paglalakbay, no po, papunta sa Jerusalem. Sila po ay naglalakbay. So ang tawag po dyan ay Song of Ascent. Habang sila ay naglalakbay, no po, sinulat po yan ni David. At dito ay pinapakita yung kapakumbabaan niya, no? Sabi niya, yung kanyang puso ay hindi hambog, ni mayabang man ang mata ko. Ang pinapakita po niya ay may mga bagay dito sa mundong ito na hindi po natin kayang arukin kahit ano ang ating gawin dahil tayo po ay limitado. Alam po natin na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Siya ang omniscient, no? Ibig sabihin, ang kanyang karunungan ay lahat. Walang nakakaalam ng kanyang karunungan maliban sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos at kung ano ang ipinapahayag ng kanyang nilikha. So ito po yung magiging basehan natin na ang makita po natin sa pagkatapos ng lesson na ito ay yung kapakumbabaan po na sa ating mga sarili, una, tanggapin natin na ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay may kaalaman ng lahat at tayo po ay mga kapos. Tayo ay limitado, no po? Kaya may mga bagay na hindi man natin maintindihan, hindi ibig sabihin ito ay hindi totoo, no? Mamaya po dadaanan natin 'yan. At yun po yung paksa natin, yung scientism, no? At as we go along po, i-discuss natin kung anong ibig sabihin niyan. So ito po yung pagbabalik-aral natin, no? Sabi dito, ang komunidad daw po, community, is a creation mandate. Anong ibig sabihin po nun? Ang Diyos na gumawa ng kalikasan, ang tao ay dapat itong paglinangin, no? At tayo bilang mga nilalang ng Diyos, inilagay dito sa lupang ito, sa mundong ito, tayo ay merong mandato na ito ay pagbutihin, no? Paglinangin. Kaya nga po sinabi doon sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, may responsibilidad tayo po bilang mga nilalang ng Diyos na ang ating komunidad ay ating pagyamanin, no po? At sabi dito, we apply modern to culture oriented to progress through reason and science. Ibig sabihin, yung ating pong kultura na meron tayo ngayon, ito po ay ating lalong, gaya po ng sinabi ko kanina, lalong nating pinaglilinang at sa pagtakbo ng panahon, ito po ay nagiging moderno. Sa paanong paraan? Sa pamagitan po ng reason o sabihin yung pag-iisip, yung reasoning at science, no? O sensya. Alam ko po, sino po bang mahilig sa science dito? Ang favorite subject nila ay science. Marami pong branches ang science ano po? Pero kasi ang science po ay ano ang definition po ng science? Sinong nakakaalam kung kabisado pa nila ang science? Knowledge sa mixing sabi. Naalala ko kasi ano po ito parte palagi ng recitation to what is science? Kaya hindi ko makalimutan ang sabi, science is a systematized body of knowledge based on facts, no? Yun ang
pinaka-basic na definition ng science at pag nakasagot ka nun, edi pasado ka sa recitation. Ano po? So, yan, yung siyensya. At sabi dito, man is not a helpless slave of culture. Bakit natin sinabi ito? It's wrong. Ang ibig sabihin po niyan, ang tao daw, bagamat siya ay nasa isang culture o kultura, no po, hindi nangangahulugan na siya ay alipin nito. Ibig sabihin, kung ang kultura ngayon ay nag-iiba, hindi ibig sabihin na ang tao ay lagi lang sunod ng sunod. Bakit po? Makikita natin na ang tao ay may kakayahan na makita yung mali sa kultura sa pamamagitan po ng ano? Sabi dito, common grace or saving grace. So, hindi ibig sabihin na ang isang tao ay palagi dapat sumunod sa kultura. At ang gusto nating ipunto po dito, ang ating kultura na nagbabago sa pamamagitan ng sensya, sa pamamagitan ng, dito sinabi, reason o pangunawa, ang Christianity po mismo ay hindi against, no? Hindi po ang Kristyanismo against sa science at technology. Sa halip, ito pong ang Christianity po ang sumusuporta sa sensya. At mamaya po lalo natin makikita yan. Makikita natin na hindi sensya o yung science ang nagpapatunay sa Bible. Makikita natin na ang Bible, siya ang nagpapatunay sa sensya. Yun baliktad, no? Kasi iniisip ng mga iba, no? Iniisip nila na yung Bible against sa science kasi hindi may paliwanag lahat ng sensya yung Bible. Which is totoo po. Kaya nga po yung kaninang biblical basis natin, tayo ay limitado. Pero alam niyo po ba, ang Bible kayang ipaliwanag ang lahat ng nasa sensya? Ganun po siya, ganun po ang salita ng Diyos, ganun makapangyarihan. Kaya yun po yung titingnan natin ngayon. So, sabi po dito, science is a valid source and method of knowledge or yung sinasabing general revelation. So, again, ang sensya po, no, sinabi dito na ito ay balido na source ng kaalaman. Dahil po bakit? Alam niyo po ang science, paano po ba natin nalalaman ang isang bagay sa pamamagitan ng sensya? May tinatawag po kasing scientific method. So, yun po ay pag-observe, obserbahan, pag-experiment, pag-confirm, no po? So, na-observe mo na ano bang magandang science na observation? Sabihin natin, na-observe mo na yung yellow, pag nilagyan mo ng init, nag-iiba siya, nagiging tubig. At pag lalo pang mainit, nagiging gas na siya, no? Kumukulo siya hanggang sa ang tawag nila mag-evaporate, no? So science po 'yun dahil na-observe mo na ay pag ninalakasan ko lalo yung apoy at pagka tinatagalan ko yung apoy, nag-iiba pala itong tubig. Maaaring maging yelo, naging matunaw, maging gas. So, ganoon po ang science, vina-validate niya yung proseso na yon. Kaya nagkakaroon tayo ng kaalaman ngayon na ang yelo pala, pag ininitan mo, matutunaw. Diba? Yun po yung sinasabi dito na true science, nalaman po natin yon. Pero, ang salita ng Diyos po, nagsasabi din, no? Nagre-reveal din po ng tungkol sa kaalaman sa mundong ito. Ano po ang sabi sa Salmo chapter 19 verse 1. Sino po ang gustong bumasa? Psalms chapter 19 o Psalm chapter 19 verse 1. So yun po, no, yung kalangitan daw po, no, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. So, lahat po ng nakikita natin dito, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos.
inireveal ng Panginoon. Kaya nga po sinabi, mamaya babasahin natin ito, Romans 1:20. Actually, nandito na eh. Sa Romans 1:20, basahin po natin. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Roma. Mula pa ng likain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay ng kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. So, makikita po natin na yung pong revelation, yung nakikita natin sa mundong ito, yung nature, lahat po ng naririto sa mundong ito po ay naghahatid sa atin sa pagkaunawa na meron pong Diyos na lumikha. Kaya nga sabi dito, even general revelation should lead to God. Alam niyo po, no? Kung babalikan niyo po ang lahat ng mga napag-aralan niyo sa eskwelahan, mamamangha po kayo eh. Tulad na lang po, kung naalala niyo yung photosynthesis, alam niyo po ba yung photosynthesis? Kung paano yung halaman ay ginagawa niyang energy, no? Yung kanyang mga nakukuhang araw, nutrients, mga tubig. So, ayun lang, isang halaman lang yun, isang dahon. Pero napaka-komplikado ng proseso. So, ibig sabihin po, meron talagang lumikha ng ganun na matalino. So, ang gusto natin sabihin, lahat ng nakikita natin ay naghahatid sa atin tungkol sa Diyos. At sabi dito, yung kanina sinabi po natin, science is a formulation of knowledge through observation and experimentation. Yan po yung nabanggit natin kanina. So, at ito ang naghatid sa atin upang tayo ay mag-progress sa ating sibilisasyon sa pamagitan ng teknolohiya. At ang dami pong nagawa ng science, no? Isipin po ninyo, sino po ba sa inyo ang merong o naka-experience na nung dati ang inyong mahal sa buhay ay nag-abroad at wala pang internet? No po? Sinusulatan ninyo, di ba po? At napakatagal dumating. Kailan, bago kayo makuha ng response, maraming linggo o buwan bago dumating sa inyo. Pero ngayon, merong video calling, no? Kahit sang lupalop ka ng mundo, as long as may internet ka, makakausap mo agad yung taong yon. So, yung sensya, siya ang nagbigay ng kaalaman para mangyari yon. So, napakabuti ng sensya, ano po? Yun ang gusto nating sabihin na yung sensya, ito po ay isang paraan o isang pag-aaral na nagbibigay po sa atin ng kaalaman. Pero, sabi rin po dito, itong sensya, dahil tayo ay mga makasalanan, ito rin ay ginamit upang magkaroon tayo ng mga malalaking problema, o sabi dito, disasters, ibig sabihin, yung sakuna, katulad ng WMD, alam niyo po ba yung WMD? Sino pong yun, yung mga bomba, ano po, mga missile, no? Lahat yan sa sensya. Pero, again po, dahil sa ating pagkamakasalanan, instead na yung sensya po ay maghatid sa atin tungo sa pagpupuri sa Panginoon, ang nangyari po ay yung sensya ay ginagamit laban sa Panginoon. Dahil mamaya po makikita natin, yung problema po kasi ng scientism, ginagamit ito ng mga atheista para sabihin na walang Diyos. Kasi, siguro advanced preview po, bakit nila ginagamit yon? Kasi sinasabi nila, ang Diyos, hindi mo naman na-observe. Kasi balik po tayo, no? Sabi dito, science is a formulation of knowledge through observation and experimentation. Ma-observe mo ba ang Panginoon? Sinasabi nila, ma-observe mo ba ang Diyos? May experiment ba na nagpapatunay na may Diyos? Pero madali pong sagutin yun. Ano po? Bakit po? Sa science po ba? Paano po ba napatunayan yung mga feelings? Love, anger, no po?
yung pagiging moral natin. Sensya lang po ba yun, no? Yun po ba ay mga chemical lang sa ating utak kaya tayo nagkakaroon ng ganon? Hindi po, no? So, sa totoo lang, yung mga gumagamit ng sensya upang sirain ng pananampalataya natin, yung mismong reasoning nila, hindi po pwede kasi kung sasabihin nila na lahat ay scientific fact lang, hindi nila kayang explain yung mga feelings, at marami pang iba. So, magpatuloy po tayo. Sabi dito, mag-ingat, yung mga scientists daw po, yan, yung mga nag-aaral at nagsasaliksik ng mabuti tungkol sa sensya, sila po ay hindi neutral. Meaning, hindi sila, ano bang magandang example nito? Hindi siya parang walang kinikilingan. Sa totoo lang po, ang mga scientists, sila ay theologically committed. Ibig sabihin, bilang mga moral na tao, sila ay laging may kinikilingan na isang Diyos. Ang tanong na lang, yun ba ay tunay na Diyos o hindi? Pero never na ang scientist ay magiging sabihin nating neutral o hindi bias o hindi sabihin nating patas. Lagi silang may pinatutunayan. Katulad po ng mga ateista, ang mga ateista po, ang sinabi ng banal na kasulatan ng Diyos, sila ay mga hangal. Kasi sabi doon, the fool says, there is no God. Yun ang sinasabi ng mga ateista. Pero, pag binasa po natin yung Romans, ang sinasabi talaga noon, alam nila na may Diyos. Dahil hindi nila maikakaila Ang mundo, ang kaluwalhatian ng Diyos nakikita sa mundong ito. Pero ang ginagawa nila, sinusuppress nila. Ayaw nila nung katotohanan na yun. Ayaw kasi nila ng Diyos Kaya nga po, yung sinabi sa Salmo, na the fool says, there is no God. Ang translation po nito, ang translation po noon, ganito Pagka sinabi, the fool says, no God, yun po talaga ang literal na translation. Sabi, ang hangal daw, ang sabi niya, no God, isabihin, ayoko sa'yo, God. Parang kunwari, inoferan ko po kayo. Gusto nyo po ba ng pagkain? Gusto nyo po ba ng... Kanina, binibenta tong karyoka. Gusto nyo po ba ng karyoka? May iba magsasabi sa atin, no thanks. Ganoon daw yung mga hangal. Sinasabi nila, alam mo may Diyos, pero hindi. Ayoko ng Diyos. Hindi para sa akin yan. Yun ang sinasabi noon. So, ang mga scientists daw po, sila ay committed sa either sa pag-define o sabihin natin pagpupruweba na merong Diyos o wala. At sabi natin, science is a legitimate vocation but its limitations must be recognized. Yan po yung gusto nating idiin dito na bagamat ang sensya, sinabi po natin, galing sa Panginoon. Pero yan po ay may mga limitasyon. Yun yung dapat nating makita. So, mananampalataya man o hindi, ang mga scientists po ay nag-i-interpret ng parehas na ebidensya sa magkaibang paraan. Ano pong ibig sabihin natin dito sa mga bagay na ito? Una, dapat po makita natin na pag tinakal natin ang science, in relation sa ating pananampalataya, makita natin na ito ay hindi sasapat upang ipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. May limitasyon po ang sensya. Kaya nga po nang sinabi ko sa inyo kanina Ang sensya, hindi nila maipaliwanag kung ano yung feelings. Although, marami silang experiment, nilalagyan nila ng mga aparato yung ulo para makita yung mga brainwaves, mga activities, yung mga chemicals. Pero up until now, hindi pa rin nila maintindihan. Kaya nga po alam niyo po yung mga ngayon, usong-uso yung tinatawag na AI, Artificial Intelligence. At pag nakakamangha po, pag ginamit niyo talagang ibang klase. Sa totoo nga lang po, kaming mga nasa IT, ako po ay nasa IT na industry, ay threatened kami sa AI kasi talagang kaya kang palitan nito
Pero ang mapapansin nyo, ang AI, naalala ko nga po, merong ginamit nila yung AI para mag-preach, no? May ginawa silang preacher, no, na AI. So, tama yung tinuro. Pero anong kulang? Walang feelings eh. Walang feelings yung AI. So, hindi pa rin talaga sabihin natin na yung technology ay gunon ka-advance upang pati yung mga feelings ay mapunta sa kanya. Ibig sabihin, pinapakita na may limitation po na kailangan natin tanggapin. Kaya po natin ito pinag-aaralan para hindi tayo maligaw. At para kung may nakakausap, kasi po maraming duda ang pwedeng pumasok sa isip natin eh. Dahil marami po kayo may encounter along the course of your faith na challenge sa inyo. Hindi naman totoo yung sinabi sa Matthew, yung pool of Bethsaida. Kasi hindi naman natagpuan yan. Sabi nila noon. Pero alam niyo po ba natagpuan yung pool of Bethsaida? No? So, ang salita ng Diyos, lagi po natin maasahan yan. Kahit hindi natin pwedeng ibase lang sa science para ma-interpret natin at maniwala tayo sa salita ng Diyos kasi ang science po ay limitado. At sabi pa dito, dahil nga ang mga scientists ay, sabihin natin may kinikilingan, maaari na ang kanilang pag-interpreta ng mga naobserbahan nila ay magkakaiba. So, ang punto po natin, sabi diyan, use of science o ang paggamit ng sensya ay maaaring maging makatao, humanistic, and mapunta sa filosofiya ng scientism. Yan na po yung ating sinasabi, no? Na yun yung gusto nating iwasan. Na huwag maging makatao yung paggamit natin ng sensya at mauwi tayo sa pantaong filosofiya na tinatawag na scientism. Eh ano po ba yung scientism? No po? Alam niyo po, sabi po sa internet, no po, sabi dito, kinuha ko po ito sa gotquestions.org. In-explain nila yung scientism kung ano daw ibig sabihin nito. Sabi dito, scientism is the worldview that all atheists share. So, ang scientism daw po ay isang pananaw na ang lahat ng atheista ay pinaniniwalaan. Ang sabi po, ang ibig sabihin ng scientism is the conviction that the methods of science are the only reliable ways to secure knowledge of anything. So, ang sinasabi po noon, yung scientism daw po, yung problema ng scientism is lahat daw ng maaari nating matutunan sa mundong ito, sa bagay na ito, ang tanging basihan lang ay science. So, kung hindi mo may paliwanag through science ang Diyos, sinasabi nila, yung mga scientism, kung hindi mo may paliwanag through science o sa pamagitan ng sensya na merong Diyos, eh walang Diyos. Yun ang sinasabi nila. Kaya lahat ng ateista, iniisip nila walang Diyos, although alam natin, sinasabi ng banal na kasulatan po, meron talagang Diyos. Dahil ang Diyos po ay inilagay sa puso natin. Alam niyo po ba, sa pag-aaral po sa sensya din, may tinatawag pong branch ng sensya, yung anthropology. Yun po ay pag-aaral tungkol sa mga tao. Alam niyo po ba na sa anthropology, naobserbahan nila na kahit sila, yung mga scientists po, no, anthropologists na tinatawag, nagpunta sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang hindi sibilisasyon eh. Sabihin natin, basta iba't ibang lugar, iba't ibang tribo, no, iba't ibang tao. Alam niyo po ba sa buong sangkatauhan kung ano ang common o iisang natuklasan nila? Sino pong gustong manghula? Kung ano ang natuklasan ng mga scientists sa pag-aaral nila sa tao sa iba't ibang lugar sa mundo? Ano yun, Brother Dan?
may Diyos. Tama, malapit yun. Alam niyo po bakit? Lahat ng pinuntahan nila, lahat po ng pinuntahan nilang tao, sumasamba sa isang Diyos. Ito man ay puno, ito man ay bato, ito man ay yung araw, may sumasamba sa daga, may sumasamba sa kalabaw, may sumasamba sa tubig. Lahat ng pinuntahan nila sa sulok ng mundo, nakita nila ang Diyos, ang tao, laging may sinasamba. So, ibig sabihin, ang Diyos talaga, inilagay niya sa puso ng tao na meron siya. At kung babalikan nga po natin yung Romans, sinabi doon na lahat ng dahilan o pruweba na meron Diyos, makikita mo sa kalikasan. Kaya wala kang excuse eh. Kaya tayo po, bawat tao, bawat sa atin, bawat tao sa mundong ito, pag humarap sa trono ng Diyos sa kanyang judgment day, walang makakapagsabi, ay, walang nagsabi sa akin na meron Diyos. Wala pong mga pagdahilan na nagsasabi, Lord, kung alam ko lang na nandiyan ka pala, di sana sumamba ako sa'yo. Hindi. Walang isa na magkakaroon ng excuse dahil mismo yung sensya, mismo yung kalikasan nagsasabi na merong Diyos. Yun po ang gusto nating sabihin dito. So, balik po tayo sa scientism. Again, yung scientism po, ito po ay isang kasalanan kung saan ang isang tao ay dumidepende lamang sa sensya upang sabihin o upang patunayan ang lahat ng tungkol sa mundong ito. So, ang sinasabi dito, yung unang punto natin, ang problema po sa scientism, no, o ang kasalanan doon, ay inire-reject nila, no, o tinatanggihan nila yung katotohanan na ang siyensya ay may limitasyon. No? The field of scientific knowledge is limited to observational data. Ibig sabihin, ang siyensya ay kapos at ang tanging mapapatunayan lamang ng siyensya ay kung ano ang nakikita ng mata, naaamoy ng ilong, naririnig ng tenga. Ibig sabihin po, lahat ng senses natin, yun lang ang pwedeng gamitin ng sensya upang patunayan ang isang bagay. So, yung mga hindi kayang obserbahan, babagsak yun. Ang point po natin, o ang punto natin, ang sensya ay hindi pwedeng gamitin upang magsabi o sabihin natin, magdesisyon sa mga espesyal na revelasyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po, basahin natin itong Psalms 145 verse 3. Sino po ang gustong bumasa sa Psalms 145 verse 3? O mga awit, 145 kabanatang 3. His greatness is unsearchable. Nakita po natin yung mga kapatid, hindi raw yung kanyang kadakilaan ay hindi kayang arukin. No po? Basahin natin sa Tagalog po. 145 verse 3. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat, no? At sabi po sa Romans 11:33, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. So dito po makikita natin na una, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, including tayo, especially tayo, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ay hindi po natin kayang sukatin. Kumbaga nga po,
kung ihahambing sa isang karagatan, pagsamasamahin na lahat ng karunungan ng tao, yun ay parang isang, alam niyo po yung scoop, o ano pong pinakamas maliit na pwede droplet o dropper, no? Kumbaga, yung lahat ng karunungan ng sanlibutan na ito ay patak lamang kumpara sa karunungan ng Diyos na parang isang karagatan. Ganun po kadakila ang Diyos. Alam nyo nga po, kaya ang Diyos, sinabi nga po, ang Diyos wala na pong matututunan. Bakit po? Dahil una pa lang, siya na ang nagtakda. Hindi siya nagbabase sa ating sitwasyon. Kunwari po, no? Sa usapin ng kaligtasan. Hindi nakikita ng Diyos, etong si brother o si sister, nakikita ko, pag siya ay pumunta o dumating sa edad na 18, siya ay sasampalataya sa akin. Kaya alam ko siya ay ligtas. Hindi po. Ang Diyos, alam niya na yun. Hindi siya nakadepende sa atin. Ganun katindi yung kanyang karunungan. At dahil hindi natin kayang arukin yun, dapat makita natin yung limitasyon ng sensya. No? Kasi, delikado po eh. Pagka tayo ay naging pilosopo lang at sabihin natin na, nakita mo na ba ang Diyos? Ba't ka naniniwala? Oh. Alam niyo po, sa internet may kumakalat na parang sabihin natin yung storya daw ni Einstein. Sino po nakabasa noon? Yung storya daw ni Einstein. Hindi ko alam kung totoo yun eh. Pero ang point niya, kasi daw po yung professor, tinanong si Einstein nung siya estudyante pa. Kasi si Einstein daw ay isang mananampalataya at yung professor ay atheist. Sabi niya, tinanong niya, nakita mo na ba ang Diyos? Sabi daw ni Einstein, no. Oh. Ang Diyos ba ay mabait? Sabi ni Einstein daw, yes. Bakit mayroong cancer? Sabi nung professor, bakit may patayan? O tahimik lang daw si Einstein. Tinanong siya ng professor. Ang sagot lang niya, yes. No? Ang Diyos ba ay mabuti? Yes. Ang Diyos ba ay makapangyarihan? Yes. Bakit niya inaalaw tong ganitong kasamaan? No? Kasi, ang gusto i-point ng professor, hindi mo naman kayang patunayan yan scientifically. Hindi mo kayang obserbahan yan na ang Diyos ay mabait. Tinanong siya ni Einstein. No? Tinanong siya ni Einstein. Sinabi ni Einstein sa mga kaklase niya, nakita niyo na ba ang utak ng professor natin? Ano sabi ng mga kaklase niya? No. Di ibig sabihin wala siyang utak. Nakita niyo po yung joke doon, no? Na hindi porket hindi ko nakikita ang utak ninyo, ang brain ninyo, wala na kayong brain. No po? Hindi ibig sabihin, no po, na hindi natin nakikita ang Diyos, wala na ang Diyos. Kasi po, ang lahat ng sangnilikha ay nagpapatunay na meron Diyos. No po? Ngunit, sabi dito, merong espesyal na revelasyon, which is yung banal na kasulatan, yung salita ng Diyos, na tayo ay makikilala natin ng Diyos sa pamamagitan po ng kaligtasan. Yan po yung sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 na ang ibig sabihin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at makilala natin ang tunay na Diyos, hindi po kailangang sensya o kung sino man ang gumamit o maging dahilan para siya ay makilala, kundi ang Diyos mismo, no po, sa kanyang pamagitan po ng kanyang salita. Kaya nga po napaka-importante ng salita ng Diyos eh. Dahil ito po ang maghahatid sa atin sa tunay na kaalaman sa Panginoon at maghahatid ng kaligtasan sa atin. Nandito po yung Ebanghelyo. At hindi po natin itong matatagpuan sa kung saan-saan lang, especially sa sensya. Dahil ang Diyos lamang po ang maaaring una magbukas ng puso natin, magbigay ng kalinawan sa ating isip sa pamagitan po ng ano? Sa sariling lakas po ba natin? Hindi po. Sa pamagitan ng banal na spiritu. Kaya nga po, ang babala sa atin,
na kung tayo ay may mga sinasabi, no, o mga pinaninindigan tungkol sa Diyos, na ito ay nakadepende lamang sa sensya, ito ay sinful pride. No po? Yan po yung teksto natin kanina, yung Psalm 131 verse 1. Na, again, yung sinasabi ni David doon, hindi niya inaabala yung kanyang sarili sa mga bagay na napakataas at beyond o mas mahigit kaysa sa kanya. So, sana po nakikita natin yung ating pagiging mababa, no, sa harapan ng Diyos, na wala tayong kayang ipagmalaki, na hindi po ang katalinuhan ng mundong ito ang maghahatid sa atin sa tunay na pagkakilala sa Diyos, kundi yung kanyang salita. Kasi alam niyo po ba, sabi nga ng isang theologian, pag samasamahin mo man ang libro sa lahat ng library sa mundong ito, mas makapangyarihan pa rin po ang salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang lahat ng libro, isipin niyo po ito kung nagbabasa kayo ng libro. Pag binasa niyo ang libro, nauunawaan niyo kung ano yung kanyang sinasabi. Diba po? Ito pala yung istorya, ito pala yung main point na, main theme. Pero yung libro po na yun, in a sense, patay yun eh. Pero alam niyo po, baliktad ang salita ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos, habang binabasa mo, ikaw ang binabasa niya. Habang binabasa mo, nakikita mo yung sarili mo. No? Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Diyos, ganun siya kabuhay. Alam niyo po, ang mga libro, maaari isinulat. May mga isinulat ng 1930s, na po, 1960s, na maaaring hindi na applicable sa ating panahon ngayon. Pero ang Bible po, kailan sinulat? Thousands, 2,000 years ago. Pero kahit anong kultura, anong sibilisasyon, ang Bible po laging applicable. Naisip niyo po yun? Napansin niyo po yun? Ganun kadakila ang karunungan ng Diyos. Yung kanyang salita. No po? At makikita natin mamaya, yung lahat ng mga, sabihin natin, mga discovery na natutunan natin na ang mundo pala ay bilog. No po? Na ang mundo pala ay lumulutang sa kalawakan. Ito ay sinulat na sa banal na salita ng Diyos. So, mamaya tingnan po natin yun. Kaya po, mag-ingat tayo na gamitin lang natin yung sensya upang sabihin o magbigay ng kaalaman sa Diyos na hindi naman po totoo. Yun po ay pride. Lagi nating isipin na hindi natin kayang arukin ang karunungan ng Diyos at magpakumbaba po tayo. Alam mo po, may isang bagay, ito lang po, napakasimple. Anong isang bagay ang hindi nyo kayang malaman kahit kailan? Isang simpleng bagay lang po. Very general, na hindi nyo kayang malalaman kahit kailan, pero ang Diyos alam. Bukas, tama. Wala po nakakaalam ng kinabukasan kung anong mangyayari. Kahit anong science ang i-apply mo dyan, hindi mo kayang alamin yung bukas. Pero ang Diyos, simula na ipinanganak ka, hanggang sa mamatay ka, nakasulat sa libro niya. Ganun po kadakila ang Diyos. Ganun katindi yung katalinuhan niya. Ano pa po? Denial of design in creations. No po? So una, yung problema daw ng scientism, nire-reject yung limitasyon ng science. Pangalawa, i-deny, meaning itinatanggi yung disenyo sa mga sangnilikha. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. No po? Na ang mundo, ang lahat ng sangnilikha, meron po yung design. Alam niyo po, maaari, familiar kayo sa storyang ito o sa kasabihan na ito. Nung nag-aaral po tayo kung paano nilikha ang mundo, maraming mga theory po, di ba? Ano po yung isang famous? Big Bang. Ano daw po yung sinabi ng Big Bang? Medyo nakalimutan ko na yung storya ng Big Bang eh. No po? So, meron daw sumabog, kaya Big Bang, bang, sumabog. Nung sumabog yon, nagkaroon ng mga kung ano-anong
proseso at nabuo daw ang mundo. Yun ang sinasabi ng siyensya. Pero sa totoo lang po, hindi naman nila naobserbahan yun. Kaya sasabit din sila sa science nila. Pero naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po ba na ang mundo natin, sabi nila, yung eksaktong posisyon ng mundo natin ay napaka-precise na umusod lang ng konti. Hindi ko alam kung 1 degree ba o kasi sinusukat by the degrees yung ano ng mundo sa orbit, na po. Pag ang mundo natin ay umusod sa araw ng 1 degree, masusunog tayo lahat. Pag lumayo ng 1 degree, magyeyelo tayo lahat. So, isa po, eksakto ang pagkalagay ng mundo natin. Ano pa po? Yung Big Bang, sabi nga nila, sumabog daw, no? From chaos, nagkaroon ng order. Kasi sumabog, isabihin. Parang kagulo yun, pero biglang naging order na umiikot lahat. Ang sinabi nga pong isang example dyan, isipin niyo po yung relo. Sino po nagpagawa na sa inyo ng relo? Nakita yung loob ng relo. Nakita niyo yung disenyo ng relo. Napakaganda. Ang tanong ko po sa inyo, kunwari, lahat ng parte ng relo, ilagay nyo sa kahon. No po? Tapos alug-alugin nyo yung kahon. Magiging relo po ba yun? Lahat ng granahe doon, baterya, yung mga numero, yung mga hands, no? Ilagay nyo sa kahon, alug-alugin nyo. Magiging relo po ba yun? Hindi po. Tulad din ng mundo natin. May nag-design po talaga na eksakto yan. Ganoon po kadakila ang ating Diyos, no? So, dapat po, ang ating punto, o dito, Christians accept the Creator's design and see purpose and order. So, ang gusto natin sabihin sa sinasabi po natin sa pag-aaral natin, mayroon pong manlilikha. Hindi po pwede na ang isang bagay na ginawa ay walang lumikha. No po? Parang ganito po yan. Nakikita niyo po ako ngayon, nakatayo ngayon. May 3 bagay lang po. 3 bagay na sitwasyon ang pwedeng totoo. Una, ako ay nandito simula pa nung likain ng mundo, ako ay nandito na. Pangalawa, ako ay nandito dahil may lumalang sa akin. O pangatlo, ako ay wala dito. No po? Ano po yung totoo doon? So, isabihin po, kaya ang ibig ko pong sabihin, hindi naman pwedeng nandito ako dahil magsimula pang mundo, nag-i-exist na ako. Mali po yun. Hindi rin pwedeng sabihin na wala ako dito kasi nakikita nyo ako. So, ang valid answer lang po, kaya ako nandito, dahil may lumikha sa akin. At kung may lumikha sa akin, may manlilikha. Kasi yun po ang yun po ang sagot sa tanong palagi ng mga ateista kung bakit nila bakit sila naniniwala o paano sasagutin sila na meron Diyos. Kasi ang tanong ang lagi pong hindi nila masagot na tanong, paano nangyari na out of nothing came something? Yun po, kahit daanin nyo sa sensya, hindi po mangyayari yun. Kahit daanin nyo sa logic, hindi po sasabit po yun. Na out of nothing, may something. So again, dahil imposible po yun, meron po talagang creator. Meron po talagang manlilikha. So basahin po natin yung Psalms 104:24. Ano po ang sabi doon? Psalms 104 verse 24. Sabi dito, Lord, how many are your works? In wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. So again, lahat daw po ng narito sa mundong ito, sabi ito, the earth o itong mundong ito is full of your kaninong possession? Sa Diyos, kay Lord. Paano na ginawa? In wisdom.
Kaya nyo mga kapatid, gusto ko pong huminto muna dito sa puntong ito. Doon po natin tingnan na yung Diyos natin na sinasamba at sinasampalatayanan, yung wisdom niya, makita natin sa creation, yun po ay magbigay sa atin ng comfort na anuman ang pinagdadaanan natin sa ating buhay, nasa kontrol ng Diyos. Alam niyo po yun, na kung may mga bagay na hindi natin maintindihan, bakit natin pinagdadaanan ito, bakit nangyayari ito sa ating buhay, lagi nating tandaan na yung Diyos na pinagtitiwalaan natin, sa Kanyang karunungan, ginawa niya ang mundong ito na napakadakila. Alam niya kung ano yung nangyayari sa'yo. May plano siya. Alam niya yung dulo nun. At pag kilala mo ang Diyos na hindi lamang siya makapangyarihan o omnipotent, hindi lamang siya all-present o nasa lahat ng dako, hindi lamang siya omniscient na may alam ng lahat, pero ano pa po? Siya ay tapat na Diyos. So makikita po natin, magbibigay sa atin yun ng comfort, na pagtiwalaan natin siya. Na ito pong lahat ng nakikita natin, na pinapatunayan ng sensya, ito po ay maghatid ng kaluwalhatian sa Diyos. At makita natin yung kadakilaan niya. Dahil lahat po ng ito, walang saysay kung hindi natin makilala ang Panginoon. At lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi natin kayang i-explain kung hindi natin pagtitiwalaan ang Diyos. Kaya ang isa pong hamon dito sa pinag-aaralan natin, dapat po lumalim yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi lamang ang pagkakilala natin ang Diyos ay mabait, tama po. Ang Diyos ay mapagbigay, tama po. Ang Diyos ay mapagmahal, lalong tama. Lahat tama. Pero ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay matalino. Pag natutunan po natin yun, hindi lang sa pangsarili natin po magbibigay yun ng mataas na pagpupuri sa Diyos. Kasi po, the more po na nakikita natin yung mga attributes ng Diyos, the more na magpupuri tayo sa Kanya Di ba po tayo? May mga tao tayong hinahangaan. No po? The more na nakikita natin ang galing ni ganito, alam nyo, grabe yung ano nyo. Kunwari, isang atleta, grabe si Michael Jordan, ang galing talaga. Kumananan naman ng 30 points, 40 points. Si Jordan pala, ganito mag-training. Si Michael Jordan pala, ganito mag-training. Alas 4 pa lang ng umaga, gumigising na. Kahit puyat siya, gigising siya ng alas 4 ng umaga. So, lalo kang humahanga sa kanya kasi lalo mo siyang nakakilala Lalong tumataas yung paghanga mo sa Kanya. Ganun din po, lalo sa Panginoon. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nakikita natin lahat ng katangian niya, the more na magpapakumbaba tayo, makikita natin kataasan niya, the more na pupurihin natin siya. Kaya kung gusto po natin magpuri sa Panginoon ng mataas, ang una-una po natin kailangan gawin, kilalanin talaga natin siya. Kasi alam niyo po, umabot man tayo ng 1,000 years sa mundong ito, hindi po natin makikilala ang Panginoon ng lubusan. So nawa, maging humble po tayo kasi minsan nagiging complacent tayo na hindi ko na kailangan ng theology, hindi ko na kailangan ng Sunday school, hindi ko na kailangan ng Bible study. Kasi alam ko na Pero hindi po. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, ang salita ng Diyos, buhay binabasa ka niya. Makikita mo, kahit binasa mo na yung Bible, cover to cover, pag binasa mo ulit, may bago ka na naman matutunan. Ganun po ka makapangyarihan ng salita ng Diyos. So nawa, makita natin yung limitasyon natin, una, at pangalawa, yung manlilikha naroroon. Ano pa po dito? Ito po, yung sinasabi ko kanina. Ang Kristiyanong pananampalataya o pananampalataya ay nagpapahayag o sumusunod sa sensya, hindi sumusunod, ay nagpapatunay sa sensya. Ito po, Scripture consistency with scientific data. Job 26:7. Sige po, sino po ang gustong bumasa ng aklat ni Job?
Sino pong gustong bumasa nung aklat ni Job? Maganda pong basahin to makikita nyo 26:7. Yun. Saan daw po inilagay ng Diyos yung mundo? Yung earth? Saan daw niya isinabit? Sa wala. Ibig sabihin, ang mundo, lumulutang. Alam niyo po, nung dati sa sibilisasyon, tinatanong nila, ang mundo kaya saan nakapatong? Sabi nila, kanino daw? Kay Atlas. Ano yung sunod na tanong? Saan nakapatong si Atlas? Saan daw? Pasunod, saan ka nakapatong sa ganyan? Ang sabi nga po nila, yung pang-pitong tanong na wala nang kayang makasagot. Pero, nung natuklasan po ng scientist na ang mundo ay lumulutang pala through gravity, no po, kaya naka-align, yung Job po, sinulat na. Nauna pa po sa scientist na ang sinabi, saan daw inilagay ng Diyos ang mundo? Wala. And hangs the earth on nothing. Ano po? Ano po? Sabi sa Isaiah 40:22, it is He who sits above the circle of the earth. Ang mundo bilog. Sinabi na sa Isaiah. Bago pa natuklasan ng scientist, ng science, na ang mundo ay bilog, sinabi na sa Isaiah. Kaya sabi ko po sa inyo ang Word of God hindi humahabol sa science. Science ang humahabol sa Word of God. Dahil hindi pa nila natuklasan, sinabi na sa Job. Sinabi na sa Isaiah. Ano pa po sinabi sa Jeremiah 33:22? As the heavenly lights cannot be counted. Alam nyo po, nung nagkaroon ng telescope, doon nila nakita, ang dami po palang bituin. Kaya nga po pa nagbasa kayo ng science, ang stars, anong sinasabi? Ang mga galaxies. Ano po ang description nila ng stars? Billions of stars. Sinabi na po sa Jeremiah, cannot be counted. No po? Yung sinasabi nilang billions of stars, hindi pa sila sigurado doon kasi hindi pa naman nila puntahan lahat Hindi pa nila nakita lahat. Pero sinabi na po ng salita ng Diyos. Kaya ano po makikita natin? Wag po natin sabihin, wag na pong ipantulot ng Panginoon na maisip natin na ang salita ng Diyos hindi totoo dahil hindi mapatunayan ng sensya. Baliktad po. Ang salita ng Diyos ang nagpapatunay sa sensya, hindi yung kabaligtaran. Kaya, dito pala makita natin, lalo po natin pagtiwalaan yung salita ng Diyos. Kasi isipin niyo po, kailan sinulat yung Job, kailan sinulat yung Isaiah. Sa Isaiah po, ang daming propesiya. Sa Daniel, may propesiya din. No po, ano yung propesiya sa Daniel na pag in-apply mo sa science, napaka-imposible, pero nangyari nang walang paltos. Sige po, sinong gustong humula? May propesiya kung hindi ako nakakamali sa Daniel, na po, isa doon si Cyrus. Si Cyrus nabanggit na sa Daniel, pero wala pa siya. Pero sa history nangyari. Pero alam niyo po kung sino? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, na-prophesy na sa Daniel pa lang. Actually, sa lahat ng Bible nandun, from Old Testament, nandun ang ating Panginoon. Pero sa Daniel, malinaw doon. No? Na siya ay mapapako, pero walang buto na mababali sa kanya. Lahat na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, nasulat doon sa Daniel. At sabi nila, yung probability na mangyari yon, ibig sabihin yung chances o yung pagkakataon na mangyari yon, napakaliit. Mas malaki pa yung chance na manalo ka sa loto ng bilyon
Pero yung pinropesy sa Daniel, pag in-apply sa science, napakaliit, pero nangyari po. Ganun kadakila, ganun katalino ang ating Panginoon. Kaya ang science at scripture, hindi po yan magkaaway. No? At maraming mga mananampalataya na scientist. Si Johannes Kepler, Robert Boyce, etc. So, mga kapatid, sa panghuli, ang challenge po natin, let us pursue science as a gift of God and let it lead us to Him in awe. So, kung kayo ay may pag-aagam-agam tungkol sa Panginoon, na po, tungkol sa kadakilaan niya dahil sa sensya, hindi po. Kailangan po natin gawin, makita natin yung sensya, regalo po sa atin yan ng Panginoon. Yung sensya, ginagamit yan para tayo ay magkaroon ng kaalaman. At ano po ang pinakadulo noon? Sa lahat naman po ng pagkakataon, lahat po ng ginagawa natin, it should be for the glory of God. No po? Na makita natin, lahat ng bagay na ito naghahatid sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng bagay na narito nagpapatunay na merong Diyos. Yun po yung napaka-importante at yun po yung isa pang gusto kong iwan sa ating lahat. Ngayon po wala na tayong excuse na rinig natin. Merong Diyos. Merong Diyos na banal, na makatarungan. Meron pong Diyos na nagbigay ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang iligtas tayo sa ating magkamakasalanan. Totoo po yan lahat. Alam nyo nga po, yung mga ateista, isa pang dahilan kung ba't sila natatalo sa debate tungkol sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo po kung bakit? Dahil din po sa science. Kasi po, yung history, hindi nila kayang baliin na sa history po, nandoon ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kahit lumabas ka sa Bible, makikita sa history na ang Panginoon nagpunta rito, na meron talagang Jesus Christ. No po? Nasa history po yun. So kung ang Panginoon po ay naparito, dapat tanungin po natin ang sarili natin na alam natin ang Panginoong Jesucristo ay naparito. Totoo yun. Lumabas man tayo sa Bible. So ang tanong sa atin, bakit siya naparito? No po? Naparito siya para iligtas ang mga makasalanang tulad ko at tulad mo. So nawa po, yung ating kaalaman dito sa mundong ito, maghatid sa atin na makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun po ang pinaka-importante. Malaman mo man lahat through science, lahat ng kaalaman sa mundong ito, pero hindi mo nakilala ang ating Panginoong Hesukristo, baliwala rin. And then again, pag dumating ka sa hukuman ng Diyos, wala kang excuse. Baka maaari, hindi ko po alam, no? Pero maaaring sabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw, umattend ka ng Sunday school. Si Mr. Adrian Arellano pa ang nagsabi at narinig mo, merong Diyos, pero hindi ka naniniwala. Hindi ka nanampalataya. Wala kang magiging excuse sa harapan ng Panginoon. Kaya po, nawa itong pinag-aralan natin maghatid sa atin ng pagkakilala sa tunay na Diyos, no po? At pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At again, makikilala natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At lahat po ng sensya na alam natin, bumaback up sa salita ng Diyos, no po? Hindi po never sila magko-contradict. Lagi po nating isipin na marami pa tayong hindi alam sa mundong ito. Alam nyo nga po, wala pa nga po nakapunta sa pinakamalalim na parte ng dagat sa mundong ito eh. Pero alam po ng Diyos yun, kung ano meron doon. Wala pa nakapunta sa ibang galaxies, pero alam po ng Diyos kung ano meron doon. Kaya magpakumbaba po tayo at lalo natin siyang kilalanin. Yun lamang po, tayo po ay mag-pray. Panginoon, tunay nga po na kayo ay kamangha-mangha. Ang lahat po ng karunungan
Ama, sa mundong ito ay galing din sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ay God of wisdom, Panginoon. Kayo ang gumawa ng wisdom, Lord. Sa inyo po nanggaling ang knowledge. Kayo po ang gumawa ng lahat, Ama. At sa bawat simpleng ginawa ninyo, Panginoon, ipinapakita kung gaano kayo kadakila. Sa mga maliliit na insekto, halaman, hanggang sa mga malalaking hayop, makikita namin, Ama, na naroroon ang inyong perpektong disenyo at hindi namin, Panginoon, kayang arukin ito. Ngunit alam namin na inihayag ninyo ang inyong sarili sa pamagitan po ng inyong mga salita. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, dinadalangin namin na magkaroon po kami ng kapakumbabaan sa inyong harapan. Makita namin ang aming limitasyon sa lahat ng bagay sa mundong ito. At makita namin, Ama, na ang kailangan po namin ay magtiwala at manampalataya sa inyo. At lagi po namin kayong hanapin, lalo pa po namin kayong kilalanin upang kami ay makapagbigay ng mataas na papuri sa inyo, Ama. Nawa, ang aming po mga natutunan hindi lamang maging kaalaman sa amin, kundi ito ay maging karunungan sa pamagitan po ng pagkakaroon ng bunga sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, kayo ang siyang patuloy na gumabay sa amin at ang lahat po ng inyong itinuro sa amin ay baunin namin, Panginoon, at maghatid ng kaluwalhatian sa inyo at pagbabago sa aming mga buhay, Ama. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Purihin po kayo at sambahin. At Ama, dinadalangin din po namin ang aming mga pagkain na pagsasalu-saluhan. Salamat po sa inyong probisyon, sa inyong mga biyaya. Salamat rin po sa mga taong ginamit ninyo. Nawa, Ama, ay ma-enjoy po namin ang inyong biyaya at kayo ang mapupurihan sa lahat ng mga ito. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hindi ko